Napaubo si Terry nang magbuga ng makapal na usok ang bus na sinakyan. Pikit matang ipinaypay niya ang kamay sa harapan ng muka bago umiling-iling. Pagkatapos, luminga siya sa paligid. Del Carmen. Nakangiting bigkas niya nang makita ang isang lumang arko kung saan siya bumaba. Excited siyang naglakad patungo roon habang hila-hila ang malaki niyang maleta. This will be my life from now on. Fresh air, lovely nature, earth. Sabi pa ni Terry sa sarili bago tumigil. Tiningnan niya ang suot na relo. 12:00 na ng tanghali. Kaya naman pala nagugutom na ako. Lunch na pala. Anyang may accent pa ang pananagalog. Sa Mexico kasi siya lumaki dahil nakapangasawa ng isang Meksikano ang kanyang inang si Mrs. Guadalupe Garcia, na tubong Del Carmen Bukidnon. At dahil gusto nitong matuto sila ng kanyang kapatid na si Gianna ng wikang Filipino, mula pagkabata ay tinuruan na sila ng ina. Tumingin si Terry sa gilid ng nilalakarang daan. Ang sabi ng kanyang ina, kaya naman daw lakarin mula arko ng Del Carmen hanggang sa lupain ng kanyang lola Helen. Medyo maunlad na naman daw kahit papaano ang lugar at sementado na ang ibang daan. Paminsan-minsan kasi ay umuuwi roon ang kanyang ina. Tumigil lang nang mamatay ang kanyang lola may 3 taon na ang nakararaan. Siya naman, second year college pa noong huling bumisita roon. This is Carinderia ata? Sabi niya nang makita ang isang bahay malapit sa daan. May maliit yung bahay kubo sa unahan na may upo ang pahabang kahoy at karatula. Nakangiting naglakad si Terry patungo roon. Anong hanap? Tanong ng maedad na tindera bago siya hinagod ng tingin. Ay, mukhang foreigner. Patay tayo nito. Kakaunti pa naman na baon kong Ingles. What you like, beautiful? You turo you like. Ay, ibig ko sabihin, you choose. Anito at iminwestra ang mga pagkain nasa food trays. Ano po ito? Tanong niya sabay turo sa pagkaing may sabaw. Ay aba, nagtatagalog. Ayos, hindi na ako mahihirapan. Binakol yan, Ineng. Native na manok na niluto sa buko juice. Okay po, pabili po ng isang order, then kanin at ito pong sinuglaw. Aba nga, alam mo ang sinuglaw? Yes po, paborito namin yan sa Mexico. Palagi niluluto ni Mommy. Nakakatawa naman. Matagal ka na sa Pilipinas, Ineng? Hindi po. Sinanay niya po talaga kaming kumain ng pagkain Pinoy para daw po hindi kami naninibago. Maganda nga yan. Teka nga pala, balikbayan ka ba? Parang ngayon lang kita nakita rito. Tanong ng Ali. Ganun na nga po. Sino pupuntahan mo rito? Bale, wala po talaga. Patay na po kasi si Lola Helen. May halong lungkot na tugon niya. Lola Helen ka mo? Sabi nito habang nagsasandok na ng order niya. Opo. Ay aba, anak ka ba ni Guada? Ngumiti si Terry bago tumango. Opo, ako po si Terry, panganay niya. Ay sus, kaya naman pala pamilyar ang mukha mo. Ako nga pala si Aling Taling, kaibigan ko nanay mo. Ganun po ba? Oo, kaklase ko siya mula elementary hanggang high school. Alam mo naman ang buhay dito sa probinsya. Lahat ng tao halos magkakakilala. Mukha nga po. Ibig bang sabihin nito, ikaw ang mag-iintindi ng lupa ng lola mo, Terry? Ibebenta mo ba? Naku, hindi po, Aling Taleng. Ako nga po ang mag-iintindi kaya ako umuwi. Sa akin din po kasi ipinamana yun ni lola. Maigi naman. Siya, sige, kumain ka na muna at baka nagugutom ka na. Mamaya na tayo magkwentuhan. Ipinatong nito ang mga order niya sa mistulang na mesa na nasa harap din ng kubo. Pagkatapos, nilagyan nito yun ng kutsara at tinidor. Tinabihan din siya nito ng isang basong may tubig. Salamat po, ani Terry bago nag-umpisang kumain. Hindi naman siya maarte, isa rin sa naituro ng kanyang ina. Palibhasa nga laking probinsya ito. Siguro may 10 minuto na siyang kumakain nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Hindi naman niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pagkain. O Max, kakain ka? Masiglang wika ni Aling Taleng. Oho, isa hong adobong pusit, sinuglaw at kanin. Anang buong-buo nitong tinig. Kagyat na napalingon si Terry sa katabi. Saktong nagtama ang kanilang mga mata. Una niyang napansin ang walang kangiti-ngiti nitong muka. Ang mga mata nitong may pagka-deep brown ay matiim kumakatitig, na parang may itinatagong lungkot at misteryo.
May balbas din ito at bigote. Habang nangingitab sa init ng araw ang kulay kayumanggi nitong balat. Makapal ang medyo magulo nitong buhok na mamasa-masa pa sa pawis. Matangkad din ito at malapad ang pangangatawan. Baka naman matunaw na ako niyan, miss. Sarkastikong wika nito. Agad na nangunot ang noon ni Terry pagkaway tinaasan niya ito ng isang kilay. Excuse me, tinitingnan ba kita? Pagsisinungaling niya upang matabunan ang pagkapahiya. Halata naman. Para saan ba mga mata? Pantingin, pero hindi ibig sabihin yun ay pwede mo nang titigan ng isang tao na walang pahintulot. Ikaw rin, baka madisgrasya ka. Mariing napakapit sa kubierto si Terry at hindi na lang pinag-aksayahang kausapin ang lalaki. Nako, kayong dalawa, kumain na lang kayo. Ani Aling Taleng. Inilapag nito ang pagkain ng lalaki at isang tabong may tubig, na para bang alam na nito ang gagawin ng lalaki. Bagong sata, Aling Taleng. Anang kanyang katabi na alam ni Terry na siya ang tinutukoy. Parang ganoon na nga, pero taga rito talaga ang ina ni Terry. Nga pala, ako na magpapakilala sa inyong dalawa. Terry, ito si Max, ang all-around helper dito. Max, ito naman si Terry. Siya na ngayon ang may-ari ng lupang katabi ng tinitirahan mo. Hindi mo na nga pala naabot ang buhay si Manang Helen, pero mabait siyang tao. Pakilala sa kanila ni Aling Taleng. So, magkapit-bahay pala tayo. Anang lalaki kay Terry. Ano naman ngayon? Napangisi ito. Tiyak na kakailanganin mo ang tulong ko, miss. Bakit naman? Dahil wala na rin sa ayos ang bahay ng lola mo. Yan kung doon ka nga titira, miss. Anito bago naghugas ng kamay sa tabo at sumubo ng kanin. Itinaas pa nito ang paa sa upuan na para bang nasa sariling pamamahay lang ito. Wala sa loob na napailing si Terry. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain habang palihim itong pinagmamasdan. Bukod sa pagiging antipatiko, malakas din talaga ang dating nito, lalo't rugged ang style ng pananamit nito. Nakasuot ito ng t-shirt na luma na at kupasing maong. May cord necklace din itong kulay itim na may maliit na pendant na para bang pinitpit na bakal. Alam mo, nararamdaman ko pa rin ang bawat hagod ng mga mata mo sa katawan ko, miss. Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking gwapo na nakakamay kumain at nakataas ang paa sa upuan? Biglang sabi nito kaya ibinalik ni Terry sa pagkain ang pansin. Ang lakas naman ng imahinasyon mo? Ano ka, psychic? Pasuplad ang Anya. Hindi, mambabarang lang. Ewan. Katakot-takot na inirapan ni Terry si Max bago uminom ng tubig. Aling Taleng, magkano po? Nako ineng, wag na. Total naman kararating mo lang. Libre na yan. Naku, nakakahiya naman po. Negosyo po ito kaya dapat lang na magbayad ako. Tama lang, dahil hindi basta-basta mamuhunan. Narinig niyang bulong ni Max, hindi naman ito pinatulan ni Terry. Ngumiti sa kanya si Aling Taleng. Ikaw naman, ayos lang ineng. Ngayon lang naman libre, sa susunod hindi na. Basta ba dito kakakain lagi Aba, opo naman. Kung ayaw niyo talaga magpabayad, dalhan ko na lang po kayo ng pasalubong kapag nabuksan ko na ang maleta ko. Yan ang gusto ko. Salamat, Hane. Sige po, Aling Taleng. Salamat po sa libreng lunch. Walang anuman. Basta kapag may kailangan ka, punta ka lang dito. Opo, tuloy na po ako. Sumuli pa si Terry sa lalaking nahuli niyang nakatingin din sa kanya. Inirapan niya ito bago binagtas ang daan patungo sa lupain ng kanyang lola Helen. Siguro may 30 minuto na rin siyang naglalakad nang makarinig siya ng malalakas na mga yabag. Paglinga niya, nakita niya si Max na sakay ng isang kulay brown na kabayo. Saglit na natigilan si Terry. Akala niya nakita na niya sa Texas at Mexico ang pinakagwapong cowboy sa buong mundo. Hindi pa pala. Dahil sa parting yun na bukid noon ay matatagpuan ng isang nilalang na ubod ng gwapo at ubod ng kisig na si Max. Oh Lord, pigilan mo po ako. Ani Terry sa isip sabay lunok. Miss, sinabi ko naman sa iyong bawal ang tumiting, hindi ba? Nakakapahamak yan. Nakangising pukaw nito sa lumilipad niyang isip. Napasimangot si Terry. Oo na, tumuli ka na at baka nga mapahamak pa ako. At ano namang ibig mong sabihin? Wala. Gusto mo bang sumakay? Ako? Diyan sa kabayo mo? Hindi mo ba nakikitang may hila-hila akong maleta? Well, inalok lang naman kita pero hindi ko sinabing isasakay nga kita. Umingos lang siya. Napaka-gentleman talaga. Akala ko pa naman maginoo ang mga Pinoy kaysa sa mga afam na sabi ni Mommy.
Hindi naman pala. Maktol niya sa isip. Terry, Tawag sa kanya ng tila walang pakiramdam na lalaki. Huwag mo nga akong materi-teri dyan. Di tayo friends. wow, Maricel Soriano, ikaw ba yan? Ano? Sino naman yun? Wala, di mo yun kilala. Goodbye, Terry. Anito bago binilisan ng pagpapatakbo sa kabayo. Nagdikit ng mariin ang kanyang mga labi at tiningnan ang lumiliit na bulto ng lalaki hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa matanaw niya ang bahay ng kanyang lola Helen. Sa wakas, mas binilisan niya ang paglalakad. Nang marating yon, tumigil siya at nakapamaywang na pinagmasdan ang buong paligid. May kalumaan na ang bahay ng kanyang lola pero sa tingin naman niya ay maaayos pa niya yon. Wala yung bakod kundi pinagdikit-dikit na santan lang na hanggang dibdib na yata niya. Masukal din ang harapan na paminsan-minsan lang naman palinisan ng kanyang ina sa kakilala nito na tinatawagan ito minsan sa Facebook. Tumuli siya sa may 2 palapag na bahay na konkreto naman pero bakbak na ang dilaw na pintura. Binuksan niya ang pinto niyon gamit ang susing ibinigay ng kanyang ina. Umingit yon pagkabukas niya kasabay ng mabilis na paglipad ng mga ibon. Napatili si Terry. Napayuko pa siya dala ng gulat. Nang mawala ang mga ibon, iginala niya ang mga mata sa loob ng bahay. Mukhang antik na ang mga kagamitan doon na nababalutan ng makakapal na kalikabok. Ang kisame naman ay sira-sira na rin. Marumi din ang natatanaw niyang kusina. Hinayon ni Terry ng mga mata ang hagdanan na sa pagkakatanda niya ay yari sa matibay at makintab na kahoy. Puro alikabok na rin yon. Huminga siya ng malalim. Mukhang mapapalaban yata ako nito sa paglilinis at pagkukumpuni ah. Iiling-iling na ipinasok niya ang kanyang maleta sa bahay. Sinubukan muna niyang akyatin ng hagdanan. Ayos pa naman yon kaya binuhat na niya ang kanyang maleta sa ikalawang palapag. Tiningnan niya isa-isa ang 4 na silid na naroon at halos lahat ay hindi rin niya magagamit kung hindi lilinisan ng maayos. Paano na tayo nito? Ay, di man lang pala ito pinapalinisan ni Mommy kahit isang beses isang buwan man lang. Napalingon siya sa labas ng bintana. Tanaw niya roon ang may 2 ektaryang lupain ng kanyang lola na ang pangunahing tanim ay saging, pinya, kakao at iba't ibang klase ng punong namumunga na ang kinikita ay idinidiretso ng katiwala roon sa bank account niya. May palayan din yon na ipinagamit muna nila sa ibang magsasaka para naman kahit papaano ay mapakinabangan. Dumako ang mga mata niya sa kabilang lupain. Nakita niya roon ang isang katamtamang laki ng kubo. Puro gulay ang nakatanim sa harapan niyon at kung hindi nagkakamali si Terry, punong kape naman ang nakatanim sa likuran. Diyan ba nakatira si Max? Tanong niya sa sarili bago tiningnan ang silid na kinaroroonan. Kung papalitan lang niya yun ng bedsheet na natitiyak niyang marumi din, hindi pa rin siya makakatulog na maayos. Tiyak na mangangati siya. Tao po. Napatingin si Terry sa may hagdanan. Sino yan? Malakas niyang tanong bago bumaba. Ineng, si Mang Florencio ito. Ako ang katiwala ni Manang Helen noon at nag-aasikaso ng palayan. Pumasok ang isang may edad na lalaki sa pinto. Ikaw ba ang apo ni Manang Helen? Tanong nito. Ako nga po. Nako, hindi na sabi ni Guada na darating ka. Nabanggit lang ni Aling Taling na dumating ka raw. Kung naabisuhan lang ako ng iyong ina na ipaayos ko sana itong bahay at napalinisan. Ayos lang po. Biglaan lang po talaga ang pag-uwi ko kaya hindi na siguro nasabi ni Mommy sa inyo. Oo nga. Ang tagal ko na nga siyang tinatanong kung ipapaayos ko ba to. Kaso mukhang nakalimutan na yata niya. Napabuntong hininga si Terry. Busy rin po kasi si Mommy ngayon kaya hindi na siguro kayo nabalikan. Labas-masok na rin po kasi ang daddy ko sa ospital ngayon. Ganun ba? Ano palang pangalan mo, Ineng? Oo nga po pala. Ako po si Terry. Terry, kaganda naman pangalan. Salamat po, Mang Florencio. Maganda ka ring bata, Ineng. Nga pala, maigi pa siguro ipaayos muna natin itong bahay ng lola mo bago matulugan. Doon ka na lang muna sa amin. Naku, wag na po. Maayos naman yata po ang daloy ng tubig dito. Sapat na po yun sa akin. Mabilis na tanggi ni Terry. Maayos pa naman nga ang daloy ng tubig dito, pati ilaw. Pero sigurado ka ba? Opo, Mang Florencio. Okay lang po ako dito. Ay siya, sige. Teka, may number ka ba? Pahingi at patatawagan kita mamaya sa anak ko. Ako yata ang hindi mapapalagay kung mag-isa ka lang rito.
Napangiti si Terry. Huwag niyo na po akong alalahanin, kaya ko naman po ang sarili ko. Sandali lang, isusulat ko lang po ang number ko. Binuksan niya ang bitbit na malaking shoulder bag at kumuha roon ng sticky notes at ballpen. Doon niya isinulat ang number niya. Heto na po. Anya bago iniabot sa matandang lalaki ang papel. Sige, paano pala ang hapunan mo? Ako na rin po ang bahala. Sigurado ka, Ineng? Opo, ayos lang po talaga ako. Ani Terry. Huminga ito ng malalim. Siya, sige, ako'y tutuloy na. Basta kung may kailangan ka, sabihan mo ako agad. Kung hindi naman, nariyan lang naman sa kabilang bahay ni Max. Kayang-kaya niya lahat ng ipapagawa mo sa kanya. Sige po, tatandaan ko po. Pagkaalis ng matanda, naghanap ng panlinis si Terry at umakyat sa silid na gagamitin niya. Hindi na niya inintindi ang jetlag at pagod sa biyahe. Agad niyang nilinis ang kwarto at pinalitan ang bedsheet ng isang maayos-ayos pang kobrikama na nakita niya sa dating silid ng kanyang lola. Inabot na si Terry ng hapon sa paglilinis pero hindi pa rin siya tapos. Kaya tumigil muna siya at naligo. Bukas na lang ngayon isusundo. Pagkabihis, binuksan niya ang kanyang maleta. Napangiti siya nang makita ang spam at corned beef na dala-dala. Hindi naman yun karamihan dahil kailangan pa ng permit sa airport. This will do for tonight. Ngayong gabi lang naman. Sabi ni Terry sa sarili bago kumuha ng kutsara sa kusina at diretso na yung kinain. At siguro dala na rin ng pagod, agad siyang nakatulog pagkatapos kumain. Samantala, kagaya ng maraming gabing nagdaan, hindi na naman makatulog si Max. Nakatulala lang siya habang nakatitig sa bubungan ng kanyang kubo. Subalit hindi pa karaniwan ang gabing yun dahil isang imahe ang pilit na sumisiksik sa kanyang isip. Hindi na ang mukha ng nawala niyang asawa at anak ang kanyang nakikita, kundi si Terry na. May 5 taon na ring wala ang mag-ina niya. Ang pagkawala ng mga ito ang dahilan kung bakit tinakasan niya ang marangyang mundong ginagalawan at mas piniling manatili roon sa Del Carmen kung saan walang nakakakilala at huhusga sa kanya. At kung saan pakiramdam niya, malaya niyang magagawa ang lahat ng naisin. Bakit ganito? Bakit bigla siya na ngayon ang iniisip ko? Usal ni Max habang nakapatong ang isang braso sa noo. Wala sa loob siyang napangiti nang muling sumilay sa isip ang itsura ni Terry. Isang modernang Pilipina na morenang-morena ang kulay. Alon-alon ang buhok nito na may hugis diamanteng muka. Magaan din ang aura ng babae lalo na kung titigan ang nangingislap nitong mga mata. Ang mga labi naman nitong natural na mapupula ay tila ba palaging may nakahandang ngiti. Matangkad din ito kumpara sa karaniwang Pilipina. Natigil sa pag-iisip si Max nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok. Kunot noong napatingin siya sa pinto pagkaway sa orasang nasa dingding. At sino namang pupunta rito ng oras ng gabi? Takang tanong niya bago bumangon. Sa 3 taong pagtira niya sa Del Carmen, yun ang unang beses na nangyari yun. Marahan ang mga hakbang na tinungo niya ang pinto. Max? Anang nanginginig na tinig sa labas. Sino yan? Si Terry to. Terry? Agad niyang binuksan ang pinto. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang nanginginig ang babae. Nakasando lang kasi ito at maiksing shorts. Teka, hindi mo ba alam na malamig sa parting to ng bukid nun? Bakit ganyan ang suot mo? Pwede bang pumasok muna ako bago mo ako sermonan? Anitong yakap-yakap na ang sarili. Noon lamang din napansin ni Max na umaambon pala. Oo na, tuloy ka. Ano ba nangyari? Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. Tuloy-tuloy itong pumasok at naupo sa sofang yari sa matibay na kahoy. Pinagsalikop agad nito ang mga tuhod at niyakap yun. Akala ko ba kaya mong sarili mo? Inis na tanong ni Max bago tinungo ang kanyang nag-iisang silid at kinuha ang gamit na kumot. Paano mo nalaman? Tanong nito. Na sinabi mong kaya mo ang sarili mo? Anya nang balikan ito sa maliit niyang sala. Ibinalot niya sa katawan ni Terry ang bitbit na kumot at tiningnan ito sa mga mata. Maliit lang ang Del Carmen, Terry. Mabilis lang kumalat ang balita. Isa pa, dumaan dito si Mang Florencio kanina at ibinilin ka sa akin. Pero dahil matigas ang ulo mo at hindi mo siya pinakinggan, hinayaan na lang kita. Pasupladong sabi ni Max at ang tinungo naman ay ang kanyang kusina. Nagtimpla siya ng kape at ibinigay yun sa babae. Oh, nang mainitan naman niya sikmura mo. Salamat. Anito at madali yung ininom. Naubo ito at tiningnan siya ng masama. Ganito ka ba talaga magtimpla ng kape o nananadya ka? Bakit? Mapait ba? Oo,
At kung hindi mo ko pinapasok at inintindi, iisipin ko na lang na kasing pa ito ng ugali mo. Napataas ang isang kilay ni Max. Well, as you can see, hindi naman ako masamang nilalang. Napakunot ang noon ni Terry. At hayon na naman ang babae sa klase ng pagtitig nito sa kanya na para bang nababasa nito ang nilalaman ng isip niya. Hoy Terry, ano ba sinabi ko sa'yo tungkol sa pagtitig-titig mo ha? Sita ni Max dito. Kasi naman, never mind. Imposible kasi ang naiisip ko. Ano ba naiisip mo? Never mind nga eh. Kung tungkol yan sa akin, then it's my business. Natigilan si Terry at muling tinitigan si Max. Well, I just thought of something. Pero ayoko magtanong dahil baka sabihin mo naman nangihimasok ako sa privacy mo. Naisip ko lang base sa pagsasalita mo. Parang hindi ka naman isang all-around helper lang. Pa-English-English ka pa. Daig mo pa ako na mas gusto magsalita ng Tagalog. Siya naman ang natigilan pagkaway tumaas ang sulok ng labi. Bakit? Seki ka na rin ba ngayon? Hindi sa ganon. Dati rin kasi akong nasa corporate world. Ang ibig mo sabihin, bago ka umuwi rito? Yes. Nag-resign ako kasi nga gusto kong asikasuhin ang lupa ni Lola Helen. At ano namang klaseng corporate world ang sinasabi mo? Baka magulat ka, Max. Hindi pa ba? Ginulat mo na nga ako sa pagsulpot mo rito. Natawa ito na ikinataas ng kanyang isang kilay. Mukhang okay ka na. Umuwi ka na kaya? Sumimangot ito. Alam mo, kanina pa lang kita nakilala pero sala sa lamig, sala sa init ng ugali mo. Yung totoo, babae ka ba at nagme-menopause? Hindi ako maiinsulto dahil lalaking-lalaki ako. Isa pa, hindi kasi ako sanay na may ibang tao dito sa bahay ko. Kumibot-kibot ang labi ni Terry bago muling humigop ng kape at tumingin sa kawalan. I was an executive assistant in a big firm in New York. Anito makaraan ng ilang sandali bago bumaling sa kanya. New Yorker ka pala. Akala ko taga-Mexico ka. Paano mo nalaman? Mabilis nga kasing kumalat ang balita dito sa Del Carmen. Hindi ka kasi sanay sa mga marites. Oo nga pala. Nagbakasakali lang naman ako noon sa New York at natanggap naman ako. Kaya minsan madali sa akin nakilatisin ng isang tao. Nasanay lang talaga ako lalo't nakikipag-mind reading din ako minsan sa mga nagiging kliyente namin. Alam mo na, kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Paliwanag nito. Napatitig si Max sa kausap. So, iniwan mo magandang trabaho mo para umuwi rito para sa lupa ng lola mo? Mas malaki naman ang kikitain mo sa New York kaysa sa pagbibentahan ng lupa ng lola mo. I know, pero kailangan kong sundin ang last wish ni Lola Helen, and I felt sorry for her. And our Lola died when my sister and I were teenagers. Mag-isa na lang siyang nanirahan dito. My mom asked her to live with us in Mexico, pero isang beses lang nangyari yun. Hindi rin siya nakatagal dahil na-homesick daw siya, kaya wala pang isang taon, iniuwi ulit siya ni Mami dito. Ayaw nga ni Mami na iwanan siya pero nasa Mexico na ang buhay namin. Pareho na kaming pumapasok noon ni Gianna. So to make the story short, naiwan siyang mag-isa rito. Inihabilin siya ni Mami sa malayong pinsa namin. Nag-iisa kasi siyang anak. Dumadalaw na lang siya rito hanggang sa magkasakit nga si Lola Helen and sadly, she passed away 3 years ago. Bumuntang hininga ito at nagpatuloy sa pagkukwento. I'm not just sorry for my Lola. I also felt guilty. Naaawa rin ako dahil mag-isa lang siya dito. Hindi kasi ako madalas na umuwi. Second year college pa ako nung huli kaming nakita. Nabisi na rin kasi ako sa pag-aaral at sa trabaho. At nang mamatay siya, hindi rin ako nakauwi dahil naghihintay ako noon ng promotion ko, na isang malaking pagkakamali sa part ko. I should have come home to bid my final goodbye. Tapos, nalaman ko nga na sa akin niya ipinamana ang buong lupain niya. It took me 3 years to come here and fulfill her last wish. Malungkot nitong kwento. Si Max naman ang napabuntong hininga. Ibig sabihin, nagsisisi ka kaya ka narito. Hindi kaya impulsive decision na ginawa mo? No, it's not an impulsive decision. Pinag-isipan ko talaga itong mabuti. Actually, last year pa sana ako uuwi. Ang kaso labas-masok na rin ang daddy ko sa ospital. Hindi kaya tinatakasan mo lang mga problema mo? What do you mean? Salubong ang mga kilay na bumaling si Terry sa kanya. You see, hindi mo nakita ang lola mo bago siya mamatay. Hindi ka rin nakauwi ng burol at libing niya. At ngayon ang daddy mo naman ang may sakit pero umalis ka. Hindi kaya takot ka lang makita ang mga mahal mo sa buhay na isa-isang nawawala? Kaya mas ninanais mong wag na lang silang makita sa huling sandali ng kanilang mga buhay? What? No!
Of course not. Hindi ako ganyan, okay? Saka teka nga, mister. Kakikilala pa lang natin, ganyan na agad ng assessment mo sa akin. May pattern po kasi, Miss Madaldal ang ginagawa mo. Kumbaga sa madaling salita, may pinagmulan at sinusundan mo lang. At pwede ba, kung ayaw mong pinupuna ka, sana hindi ka nalang nagkwento. Totoong kanina pa lang tayo nagkakilala pero ang dami mo na agad nasabi sa akin. Halos buong buhay mo yata gusto mo nang ikwento eh. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman? Dahil estranghero pa rin ako, Terry. At kung ako sa'yo, hindi ako basta-basta magtitiwala sa kung sino-sino. Bakit? Masamang tao ka ba? Hindi. Yun naman pala eh. Alam kong hindi ka masamang tao, Max, kaya nagkukwento ako. Saka, hindi mo ba alam na mas magandang magkwento sa isang estranghero? Napataas ang isang kilay niya. Estranghero pero kapitbahay mo. At dahil tama ka namang mas magandang nagkukwento, kaya papayuhan na rin kita. Dahil kung ako sa'yo, mas pipiliin ko pang makasama sa huling sandali ng kanilang buhay ang mga mahal ko, kaysa ang magsisi sa bandang huli. Mapait na wika ni Max. Natigilan si Terry kaya napuno ng katahimikan ang buong paligid. Maliban sa malakas na huni ng mga kuliglig sa labas at sa mga sumunod na sandali, lantaran siyang pinagmasdan ni Terry kaya nag-iwas siya ng tingin. Mahirap mawala ng minamahal, Terry. Wala itong kasing sakit. Pero mas mahirap kung hindi ka man lang nakapagpaalam sa kanila. Habang buhay mo yung pagsisisihan. Mahinang sabi pa ni Max, dama pa rin ang matinding sakit ng kahapon. So, you're saying na bumalik na lang ako ng Mexico? Well, nasa iyo naman yan. Malaki ka na, Terry, at natitiyak kung hindi mo gusto ang dinidiktahan ng ibang tao. You look like an independent woman. Correct. Pero tingnan mo ngayon ang sarili mo. Nandito ka sa kubo ko sa kailaliman ng gabi, na hindi mo mararanasan kung nasa Mexico o New York ka. At hulaan ko, may ipis ba sa bahay ng lola mo? Daga? Kaya ka sumugod dito kahit madilim at umuulan? Ani Max, umiling ito, bigla na namang nanginig. Ano? May multo ba ron? Tanong pa ni Max. No. Snake, tulog na ako nang bigla ko nalang maramdaman na may gumagapang sa paanan ko. Tapos, his ng his. Kaya nang magising ang diwa ko, walang lingunan tumakbo ako papunta rito. Madilim din kasi sa bahay dahil may araw pa naman nung nakatulog ako. Isa pa, hindi ko rin na-turn ng mga ilaw. Napataltak siya ng malakas. Noon lang napansin ni Max na iisa ang disipit nitong tsinelas. Hindi ka kasi nakinig kay Mang Florencio kanina. Alam mong ibang-ibang lugar na to sa kinalakihan mo, Terry. Ano bang tingin mo rito? New York pa rin? Malay ko ba? Naglinis naman ako bago ako matulog, okay? Kahit pa, magubat ang paligid ng bahay. Tiyak na kung ano-anong hayop ang pumupunta ron kapag ganitong gabi. Hindi na kasi yung natitirahan ng matagal. Kumibot lang ang mga labi ng babae, na mukhang habit na nito kapag natatalo sa argumento. Muling napabuntong hininga si Max. Sige na, dito ka na muna matulog. Saka doon ang banyo. Pwede ka maglinis ng katawan mo doon. Pahihiramin na lang kita ng maayos na damit. Salamat. Ubusin ko lang tong kaping tinimpla mo. Tumango siya at pumasok sa kanyang silid. Kumuha siya ng damit at bagong boxers. Pagkatapos, muli niyang binalikan si Terry. Salamat ulit, Max. Maglilinis lang ako. Sige. Muling bumalik si Max sa kanyang silid at inayos ang kutsyong nakapatong sa kamang yari din sa matibay na kahoy. Mabuti na lang at may extra siyang unan at kumot. Yun na lang ang ipapagamit niya kay Terry. Siniguro din niyang hindi ito kakagatin ng lamok, kaya kahit hindi siya nagkukulambo ay ikinabit niya yun. Max? Napalingon siya sa may pinto. Nakasilip doon si Terry. Medyo magulo ang buhok. Pero ang nakatawag ng pansin sa kanya ay ang damit niyang suot-suot nito. Para iyong bestida rito. Pero mukha pa rin itong sexy sa paningin niya. Max, okay ka lang? Pukaw ni Terry sa lumilipad niyang isip. Naipilig niya ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang pagkakabit ng kulambo. Tuloy ka na. Naglagay na rin ako ng kulambo para hindi ka lamukin. Pumasok naman ito kaya kinuha niya ang kanyang unan. Teka, saan ka pupunta, Max? Tanong nito. Sa labas. Ha? Bakit? Matutulog. Bakit nga? Malaki naman tong higaan mo. Napailing si Max. Hindi mo alam ang hinihingi mo, Terry. Bakit nga? Mariing nagdikit ang mga labi niya. Dahil babae ka at lalaki ako. Kuha mo na ba? Kumibot ang mga labi nito bago nito yon kinagat.
Napamura naman sa kanyang isip si Max dahil kakaiba na ang epekto niyon sa kanya. Okay lang naman sa akin. Lumaki naman ako sa liberated na bansa. Anito makalipas ang ilang sandali. Hindi makapaniwala ang pinagmasdan niya ang babae. Ginawa mo na ba to dati? Natulog ka na ba sa bahay ng isang lalaki nang kayo lang? Oo naman. At baliwala lang sa kanya? Oo, wala naman kaming ginawang masama, natulog lang. Kahit pa, he's still a jerk for letting you sleep in the same bed. Tatalikod na sana si Max nang kapitan nito ang braso niya. Ano, hindi mo pa rin ba nakukuha ang sitwasyon natin, Terry? I know, kaya lang natatakot kasi ako. Napahagod siya sa kanyang noo. Nasa labas lang naman ako. Hindi ko rin isasara ang pinto. Sagot ni Max. Kahit na, baka mamaya may gumapang na naman na ahas sa paanan ko. Hindi alam ni Max kung totoo pa ba ang sinasabi ni Terry o nagdadahilan na lang ito para makatabi siya. Alam na alam kasi niya ang ganoong gawin ng isang babae. Halata rin na gusto siya nito. Tinitigan niya itong mabuti. Nang makita niyang nanginginig ang mga labi ni Terry, wala siyang nagawa kundi ang walang imik na bumalik sa kanyang kama at nahiga. Ano, tatayo ka na lang ba dyan at panonoorin ako? Tanong ni Max makalipas ang ilang segundo. Hindi pa rin kasi kumikilos sa kinatatayuan nito si Terry. Tumingin siya rito. Nakita niyang dahan-dahan itong lumapit. Pagkatapos, pumasok ito sa kulambo. Sumampa sa kama at nahiga patalikod sa kanya. Thanks, Max. Salamat din kahit papano panatag ng kalooban ko. Mahinang samit nito. Hindi maunawaan ni Max kung bakit may malakas na pwersang nagtutulak sa kanya na makita ang mukha ni Terry at titigan ito. Kaya bago pa siya magkamali, mariin niyang ipinikit ang mga mata. Kinabukasan nagising si Terry sa kung anong malakas na tunog. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at sandali pang nanibago sa silid na kinaroroonan, lalo na sa kulambong nakapalibot sa kanya. At nang tuluyang magising ang kanyang diwa, napabalikwas siya ng bangon at kagyat na napabaling sa kanyang tabi. Wala na roon si Max. Napatingin siya sa pinto nang muling marinig ang malakas na tunog. Pagkatapos, bumangon siya at dire-diretsong sumilip sa bintana. Hindi napigilan ni Terry ang ngumiti nang masilayan si Max na nagsisibak ng kahoy. Nakapantalong maong lamang ito at walang pang itaas. Kaya sa bawat pag-angat nito sa palakol, lumalabas ang mga muscle nito sa braso at dibdib, kasabay ng pagdaloy ng mumunting pawis mula sa noon nito patungo sa pisngi, pababa sa leeg nito hanggang sa dibdib at tiyan. Oh, yummy! Impit niyang tili at nangalumbaba pa sa bintana na parang nangangarap. Naramdaman naman ng lalaki ang ginagawa ni Terry kaya bumaling ito sa kinaroroonan niya. Kagyat na nangunot ang noon nito. Anong ginagawa mo, Terry? Napaigtad siya. Wala. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Ako pala. Buhol-buhol ang dilang wika niya. Pinagnanasaan ako. At iyak na kaya gusto mo ako makatabi kasi may bala ka talaga sa akin. Hoy, hindi Grabe ka namang mambintang. Totoong takot ako kagabi, okay? First time ko kaya makaranas ng ganun. Tinitigan siya nito ng matagal. Totoo nga. Giit pa ni Terry. Totoo namang natakot siya kagabi. Dama pa nga niya ang pananakit ng kanyang mga paa dahil sa pagtakbo sa dilim. Mabuti na lang talaga at hawan ang papunta sa kubo ni Max. Kung nataon kasing mapuno at madamo, tiyak nasugatan siya. Oo na, naniniwala na ako. Maghilamos ka na dahil tulog na away ka habang natutulog. Sabi nito. Ano? Wala sa sariling napahawak si Terry sa gilid ng kanyang mga labi. Bigla namang humalakhak ang lalaki na lalo niyang ikinagulat. Max is very hot and sexy just a while ago. Pero sa mga sandaling yon, biglang gumaan ang aura nito at nawala ang maitim na ulap na kahapon pa niya nararamdaman sa katauhan nito. Nakakatuwa itong pagmasdan. Kagabi, nakita niyang seryoso ito sa pagpapayo sa kanya na para bang may malalim itong pinaguhugutan. Pansin din ni Terry na may kakaiba sa pagsasalita ni Max, lalo na ang pag-i-English-English nito. Kaya naniniwala siyang hindi lang ito basta all-around helper o magsasaka sa Del Carmen. At natitiyak niya kung ano man ang dahilan nito sa pagtira doon ay may kinalaman sa mga pinag-usapan nila kagabi. Biglang tumigil sa pagtawa si Max pagkaway tumikhim ng malakas. Ano? Panis na yan. Pangaasar pa nito sabay iwas ng tingin. Kung alam ko lang,
Pinagtitripan mo lang ako. Hindi ako magaling mang trip, Terry. Talaga lang ha? Kung makatawa ka dyan, wagas. Hindi ako tumatawa. Ibang katauhan ko yun. Ano ka? May dissociative identity disorder? Biglang nag-iibang katauhan depende sa kausap? Baka ganun na nga. Sagot nito bago nagpatuloy sa pagsisibak ng kahoy. Tinitigan ito ni Terry ng matagal. Nasisense talaga niyang may itinatago ang lalaki. Pero hindi naman niya gustong manghimasok. Ano? Kikilos ka ba? O hahayaan mo na lang na mamatay ang mga pananim dahil sa masamang hangin mula sa bibig mo? Naningkit ang mga mata ni Terry. Ang lakas mo ring mga asareno. Siguro bully ka nung bata ka. Hindi, okay? Kaya maghilamos ka na at nang makakain na tayo. Nga pala, huwag ka magre-reklamo kung tuyo at pritong talong lang ang ulam Kung maghahanap ka rin lang ng sausage, bumalik ka na sa bahay mong may ahas. Abat, hoy, sanay akong kumain ng Filipino food, okay? Chusero. Diyan ka na nga, laki ng sapak mo. At nagmarsya na si Terry patungong banyo habang nangingiti. Subalit nang muli niyang maalala ang lungkot sa mga mata ni Max, nawala rin ang ngiti niya. Ano nga kayang nangyari sa kanya? Tanong niya sa sarili bago naghilamos at nagmumog. Saka lumabas ng banyo. Naabutan niyang nasa kusina na si Max at naghuhugas na ng kamay. Kain na. Anito bago kumuha ng sukang may nakababad na sili, bawang, paminta, at natitiyak niyang luya ang isa pa. Walang imik na lumapit si Terry sa may lababo at naghugas ng kamay sa tabong naroon. Pagkatapos, umupo siya sa upuang kahoy. Magkakamay ka? Tanong ni Max. Ano ba sa palagay mo? Papaahin ko ang pagkain. Naupo ito sa tapat niya. Tinatanong ko lang naman. Baka mamaya hindi ka pala sanay at nagpapakitang gilas ka lang. Hoy, mister. Nasabi ko na sa'yong sanay akong kumain ng pagkain Pinoy, okay? Kaya pati ang ilang nakasanayan ng nanay ko, nagaya ko na rin. Okay, wala na akong sinabi. Sige na, kain ka na. Gusto mo ba ng kape? Huwag na akong kasing pait lang din naman ng timpla mo kagabi. Natawa ito na ikinalingon ni Terry kay Max. Para kasi itong nasapian ng ibang tao kapag nakangiti at hindi niya alam kung bakit bigla na lang kumabog ang kanyang dibdib. Dama rin niya ang kasiyahan ng puso sa tuwing makikita ang pangingislap ng mga mata nito. Ay, hindi ka na talaga nagtanda, ano? Ani Max. Nangunot ang noon ni Terry. Ano na naman? Tinititigan mo na naman ako kung hindi mo napapansin, miss. Alam mo kung bakit? Dahil nakangiti ako. Diretso nitong tinitigan si Terry sa mga mata. Nag-iiba bang itsura ko kapag nakangiti ako? Napamuntong hininga siya. Yeah, para kang ibang tao. Bakit? Naging si Brad Pitt ba ako o Tom Cruise? Hindi yun ang ibig kong sabihin. It was like you haven't been smiling for ages. Lakas loob na wika ni Terry at hinintay ang magiging reaksyon nito. Yumuko naman si Max. Totoo naman ang sinabi mo. Pero hanggang doon na lang ang pwede mong malaman kaya kumain na tayo. Anito. Hindi naman na niya kinontra ang lalaki. At nang makatapos silang kumain, nagpaalam na siya ritong babalik sa bahay ng kanyang lola. Samahan na kita, sabi ni Max. Ha? Wala ka bang gagawin? Wala naman. Saka maigi na yung may kasama ka. Mas safe. Okay. Lihim na napangiti si Terry habang magkasunod nilang binabagtas ang daan pabalik sa bahay ng kanyang lola. Damit pa rin ni Max ang suot niya na aaminin niyang iba ang dating sa kanya. Pakiramdam niya kasi nakayakap ang lalaki sa kanya. At bukod sa t-shirt ni Max, binigyan din siya nito ng jersey shorts dahil baka raw mga tisya gawa ng mga damo. Pinahiram din siya nito ng tsinelas na disipit na hindi naman niya tinanggihan kahit ubod ng laki sa kanya. Alam mo, parang pambutas yung mga mata mo. Anong lalaki nang malapit na sila sa bahay ng lola niya. Bakit naman? Kasi pakiramdam ko kanina pa butas-butas ang katawan ko kakatitig mo. Ang lakas naman ng pakiramdam mo. Oo, kaya kahit ganitong nakatalikod ako, wag na wag mo akong tititigan. Napairap si Terry. Conceited. Mahinang sabi niya. Narinig ko yan Tumigil ito kaya napahinto siya. Lumingon sa kanya si Max. I don't wanna give you false hope kaya ngayon pa lang sasabihin ko na ang bagay na to. Wala kang aasahan sa akin, Terry. I'm committed. Anito bago tumalikod at tuloy-tuloy na naglakad. Para namang natuod si Terry sa narinig at hindi agad nakakilos. Pinagmasdan lang niya ang lumalayong bulto ng lalaki. Lakip sa mga mata ang hapding nadarama ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit pero sobrang nasaktan siya sa kaalamang committed na ito sa iba.
Ilang beses siyang huminga ng malalim para payapain ang sarili. Nang maramdaman niyang namamanhid na ang puso niya, saka siya sumunod kay Max. Maigi na rin sigurong huwag mo na akong tulungan. Pabayaan mo na ako, Max. Ani Terry nang maabutan ng lalaki. Muli itong napatigil at binalingan siya. Hindi naman niya ito pinansin at diretsyong pumasok sa bahay ng kanyang lola. Dahil sa nararamdaman, hindi na niya namalayang naroon na pala sila. Tuloy-tuloy na umakyat sa itaas si Terry at bago pumasok sa silid na ginamit, kinuha muna niya ang walis tambong iniwan sa isang sulok. Inihanda niya yon saka sinilip ang kamang iniwan niya kagabi. Wala siyang makitang kahit na ano roon, kaya mabilis niyang iginala ang mga mata sa paligid. Bahagya naman siyang nakahinga ng maluwag nang wala talaga siyang makitang ahas. It's still not safe, Terry. Jesus! Napatalon siya at wala sa loob na nahampas ang taong nasa kanyang likuran. Aw! Daing ni Max na hindi agad nakaiwas. Sapu-sapu nito ang brasong tinamaan. Nanlaki ang mga mata niya at agad na bumadha ang pag-aalala sa kanyang muka. Malakas kasi ang pagkakahampas niya rito dahil sa gulat. Ano ba? Bakit hindi ka umilag? Inis na tanong ni Terry. At paano naman ako iilag kung basta mo na lang ako hinampas? So kasalanan ko pa ngayon. Ikaw tong basta nalang sulpot ng sulpot. Baka nakakalimutan mong kasama mo kung pumarito. Hindi ba pinauuwi na kita? Sa tingin mo magagawa kong iwan kita rito? Ay, ewan. Ang tigas ng ulo mo, Max. Ako pa pala ngayon ang matigas ang ulo Baka nakakalimutan mong ikaw tong nangangailangan ng tulong. Hindi na lang sumagot si Terry. Ayaw na niyang pahabain ang usapan nila dahil iikot lamang yun at magiging ending. Masasaktan na naman siya. You eat this last night? Tanong ni Max nang makita ang lata ng spam at corned beef na nasa gilid ng kanyang silid. Pumasok na ito roon nang hindi humihingi ng pahintulot sa kanya. Ano naman ngayon kung yan ang kinain ko? Hindi naman yan lason. Mariing nagdikit ang mga labi nito sabay iling. Inikot nito ang mga mata sa paligid bago napahagod sa ulo. Hindi ko pwedeng magstay rito, Terry. Baka narito lang sa sulok-sulok ang ahas na yun at may kasamahan pa. Sabi ni Max na mas lamang ang utos. Alam siguro nitong magpoprotesta siya at igigiit ang gusto niya. Okay, kinamang Florencio muna siguro ako makikituloy. Ani Terry bago inayos ang kanyang mga gamit at inilagay sa kanyang maleta. Hindi na, malayo ang bahay ni Mang Florencio dito. Maigi sa bahay ko na lang ikaw tumira pansamantala. Marahas siyang napalingon dito. Nahihibang ka na ba, Max? Bakit? May problema ba sa sinabi ko? Kumibot-kibot ang mga labi ni Terry bago umiling-iling. Ewan ko sa'yo, Max. You're the most complicated person I've ever met. Kahit ang mga boss ko sa New York, alam ko kung paano pakikisamahan. Pero ikaw? Muli siyang umiling. You're too impossible. At padarang niyang isinara ang kanyang maleta. Bakit? Dahil ba ito sa sinabi ko kanina? Wala ring preno ang bibig mo, no? Ano ang problema sa sinabi ko, Terry? Did you know that you literally told me that I'm flirting with you? That maybe I would fall for you and that you cannot love me back because you already love someone else, ha? May pait na paalala ni Terry. Natigilan ito sabay hinga ng malalim. Yeah, I said that. At kaya ako sinabi yun kasi ayokong umasa ka. Dahil ngayon ang gusto ko lang ay magpatuloy sa aking buhay kahit hirap na ako. Ayoko magtanong, pero nahihiwagaan na ako sa mga sinasabi mo, Max. Because I am a complicated person. Sinabi mo na hindi ba? Ewan, ayoko lang din na nang hihimasok sa buhay ng may buhay, kaya hindi na ako magtatanong pa because that's your privacy and I respect that. Salamat, Terry. Bakit? Pumayag na ba akong makitira sa bahay mo? Hindi naman tungkol doon ang pinagpapasalamat ko. Oo na. At kung tutulungan mo ako, tulungan mo na ako ngayon. Heto, buhatin mo. Utos ni Terry sa lalaki. Napataas naman ang kilay nito sabay iling. Yes, boss. Teka pala, tatawagan ko muna si Mang Florencio para makapagpahanap ako ng mga gagawa rito sa bahay ni Lola. Sabi ni Terry bago kinuha ang cellphone niyang nasa bedside table. Naiwan niya yon kagabi sa pagmamadali niya. Okay, hintayin na lang kita sa baba. Sabihin mo pala kay Mang Florencio na kung pwedeng mahiram ang truck ng anak niya. Truck? Bakit? Tutulong din ako. Alam ko naman ng mga kailangang bilhin kaya tayo na pupunta sa bayan para mamili ng materyales. Ganun ba? Sige, sasabihin ko rin sa kanya. Isa pa, gusto ko ring dumaan sa puntod ni Lola Helen. Baka kasi multuhin niya ako. Sabihin niyang narito na ako pero hindi ko man lang siya madalaw.
Pabirong wika ni Terry, subalit tila natuod ang lalaki habang nakatingin sa kanya. May nasabi ba akong mali, Max? Tanong niya na biglang kinabahan. Wala. Sige na, hintayin na lang kita sa baba. Anito at mabilis na tumalikod. Napakunot noo si Terry. Ano na namang problema ng isang yun? Tanong niya bago ipinilig ang ulo. Ay, ewan ko sa'yo, Max Sungit at Max Natupakin. Napaka-moody. Bahala ka nga sa buhay mo. Tinawagan na lang ni Terry si Mang Florencio para mawala ang iniisip niya. Ang sabi nito, sa araw ding yun ay hahanap ito ng mga taong pwede nilang makatulong sa pag-aayos ng bahay. Kaya nang dumating ang truck na hiniram nila, nagtungo agad sila ni Max sa bayan. Una nilang tinungo ang puntod ng kanyang lola. Hindi na bumaba pa ng sasakyan si Max at pansin niya ang pananahimik nito, kaya lalo lang naintriga si Terry. Pero nawala rin ang kanyang mga iniisip nang makita kung gaano kagaling si Max sa maraming bagay. Ang dami nitong alam, kaya mabilis silang nakapamili at agad na bumalik sa bahay ng kanyang lola. Nadatnan na nila roon ang mga taong makakatulong nila, na naglilinis na. Ang sabi pa ni Mang Florencio, madali lang naman daw maisasaayos ang bahay. Baka hindi rin daw aabuti ng isang buwan. Kaya naman, excited na rin tumulong si Terry kahit anong pigil sa kanya ni Max dahil gusto na niyang makita ang resulta ng pinagpaguran nila. Higit 2 linggo na rin ang ginagawang pagpapaayos ni Terry sa bahay ng kanyang lola. So far, nakikita na niya ang development niyon, lalo't mabibilis kumilos ang mga taong nahanap ni Mang Florencio. Binabayaran niya ang mga ito ng arawan, maliban na lang kay Max na ayaw magpabayad. Ilang araw na lang, pwede mo na ulit itong tulugan, Ineng. Ani Mang Florencio. Opo nga, excited na po ako. Wala na rin sigurong ahas, ano po? Nako, wala na. Nabaklas na ang mga dingding at naselyuhan na ang pwedeng daanan ng mga hayop. Kapag natapos na tayo, muling gaganda ang paligid nito. Nga pala, nakausap mo na ba ang iyong ina? Pag-iiba nito sa usapan. Ipinatatanong nito kung patuloy ba nilang ipagagamit sa ibang magsasaka ang palayan. Hindi ko pa po pala nabanggit sa inyo na ako po mismo ang may-ari ng lupang to. Kaya ako na po ang pagdedesisyon ni Mommy. Sagot ni Terry. Ikaw ba? Ang akala ko ang iyong ina pa rin. Yun po kasi ang bilin ni Lola Helen sa kanya. Hindi naman po nagprotesta si Mommy dahil nasa Mexico na ang buhay nila ni Daddy. Ipinaayos niya rin po ang lahat ng dokumento bago mawala noon si Lola. Kaya lahito mo pong sa akin na ang lupaing to. Kung ganon, anong desisyon mo, Terry? Para din masabi ko sa mga magsasaka. Naku, Mang Florencio, pakisabi po sa kanila na wala silang dapat na alalahanin. Pwede po nilang magamit ng sakahan. Pero may isa po akong request. Ano yun? Kung pwede po sana magtira ng isang lugar para po sa akin, para hindi na ako bumili ng bigas. Aba, oo naman. Sinan na din ang pagtatanimin natin. Sasabihin ko nga sana na kung pwede, magbibigay na lang sila ng palay sa'yo kapalit ng pagpapagamit mo sa palayan. O kaya naman, sa tuwing anihan, may porsyento ka. Pwede rin naman po, pero wag mong sobrang dami. At tungkol po sa porsyento, di na po kailangan. Pwede na po sa akin ng sapat lang na bagong ani at giling na palay. Mag-isa lang naman po kasi ako rito. Isa pa yun, Ineng. Ikaw ba'y desidido nang dito manirahan? Hindi ka ba naninibago? Mag-isa ka pa. Tanong ni Mang Florencio. Natigilan si Terry at saglit na napasulyap sa lalaking dumaan sa tabi nila. Si Max yun, buhat-buhat ang ilang piraso ng kahoy na ginamit sa pag-aayos ng kisame. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa muli itong dumaan sa tabi nila. Terry, Ineng. Untag sa kanya ng kausap. Tumingin si Terry kay Mang Florencio. Opo, desidido na po ako manirahan dito. Iniisip ko nga po kung tatawagan ko sina Mommy para palipatin na rin dito. But I doubt kung papayag sila ni Daddy, lalo pat nagpapagamot siya. Mas okay po kasi ang healthcare sa Mexico kumpara dito. Pero sila pa rin po magdedesisyon kung saan nila gusto. Maganda na iisip mo. At mas maganda rin kung maaaya mo ang iyong ina't ama rito dahil napakaganda nitong bukid nun. Malinis at sariwa ang hangin. Hindi ka pang magsasawang pagmasdan ng paligid. Kaya nga minsan may mga taong pinipiling manirahan sa ganitong klaseng lugar dahil sabi nila, gamot din daw to. Napangiti si Terry. Tama po kayo. Everything here is food for the soul. Kaya nga po, nagdesisyon akong dito na lang tumira. Natutuwa naman ako at tiyak na ganun din ang Lola Helen mo. Sana nga po. O siya, sige na. Ako'y aalis muna. Kakausapin ko pa mga magsasaka. Nga pala,
Pwede nang ipahan na yung mga kakao sa susunod na buwan. Sige po, salamat po sa paalala. Walang anuman. Nang makaalis si Mang Florencio, hinayo ni Terry ang malawak na lupaing minana. Hindi pa niya naiikot ang lugar dahil na rin sa pagkaabala niya sa bahay. Tumingin siya sa loob ng bahay. Nakita niya si Max na nagpipintura kaya nilapitan niya ito. Max, kuha ni Terry sa atensyon ng lalaki. Pwede ko bang mahiram ang kabayo mo? Bakit? Gusto ko sanang ikutin ang lugar na to. Ngayon na? Tumingin si Max kay Terry kaya nagtama ang kanilang mga mata. Lumunok siya. Sa ilang linggo niyang kasama ang lalaki, hindi pa rin niya maiwasan ang sariling mahulog dito. Dahil bukod sa pagiging komplikado nito, nakikita niyang malungkot si Max na hindi naman niya maunawaan kung bakit. And Terry wanted to erase that sadness in his eyes. Ano, sasagutin mo ba ako o tititigan mo na lang? Alam mo, nagiging habit mo na yan, Terry. Oo, ngayon na sana kung maaari para hindi ako gabihin. 3:00 na kasi ng hapon sa mga sandaling yon. Okay, sandali lang. Kunin ko lang si Choco. Tumayo ito. Ang tinutukoy nitong Choco ay ang kabayo nito. No, ako na lang, Max. Nandyan lang naman siya sa labas. Kilala na naman niya ako. Marunong ka ba mga kabayo? Palagay ko naman. Umiling to. Hindi uubra ang sagot mong yan sa akin. Nakakadala kang pabayaan na lang, Terry. Tumalikod si Max at lumabas. Anong ibig mong sabihin? Habol niya sa lalaki. Ano pa? E di sasamahan kita. Sasamahan? Hindi ba may ginagawa ka? Pwede ko namang balikan yun bukas o mamaya. Inalis nito sa pagkakatali ang kabayong si Choco. Natawa pa noong una si Terry nang malamang mahilig palang magpangalan ng hayop si Max. Kahit kasi ang mga alaga nitong manok ay may pangalan din. Ano? Mag-iikot ka ba o tutunga ka na lang dyan? Pasupladong tanong nito. Napailing na lang si Terry. Oo na, napakamainipin. Inalalayan siya ni Max na sumampa sa ibabaw ni Choco bago ito sumunod. Hindi niya alam kung tama ba talagang nagpasama siya rito. Hayon na naman kasi ang puso niya. Nagwawelga na naman dahil halos wala ng pagitan ng kanilang mga katawan. Nasasamyuri niya ang natural na amoy ng lalaki na hindi niya alam kung bakit kahit palaging pawisan ay mabango pa rin. Max, basag niya sa katahimikan nila. Sa tuwing magkasama kasi sila, pansin niyang madalas ay tahimik ito kaya nasanay na rin siya. Isa pa, pinipigilan din niya ang sarili. Lalo pat apektado pa rin ito ang buong sistema niya. Mahinang usal nito sa gilid ng kanyang tenga. Napapikit si Terry dahil sa kakaibang pakiramdam na dala ng ginawa nito. Kahit ang pagtama ng mainit nitong hininga sa kanyang pisngi ay mas lalong pinalalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pwedeng magtanong? Anya bago pa siya mawala sa kanyang sarili. Go ahead. Nasa mood naman akong sumagot basta hindi aabot sa puntong super personal na. Okay. Pwede ko bang malaman kung sino ka talaga? Kasi ang sabi ni Aling Taling, hindi ka naman daw tubong Del Carmen. Hindi agad sumagot si Max. Akala niya kaya niyang iwasan si Terry. Pero nitong mga nakalipas na araw, kabaliktaran ng gusto niya ang nangyayari. At sa tuwing hihilahin niya ang sarili palayo rito, para namang lalo siyang hinihila pabalik sa babae. Okay lang kung hindi mo sagutin, Max. Personal pa rin naman ang tanong ko. Anito makalipas ang ilang sandali. Huminga siya ng malalim. Taga rito rin ako. Hindi lang sa parating to na bukid nun. Anya. Tagasan ka? Paano ka napadpad dito? I'm from San Isidro, southern part ng Bukidnon. At tama ka ng hinala. Narito ako kasi may tinatakasan ako. Ilang sandaling natahimik si Terry bago sumagot. Paano mo nalamang yan ang tumatakbo sa isip ko, Max? Dahil kahit inirerespeto mo ang privacy ko, nakikita ko naman sa mga kilos sa titig mo na gusto mong malaman ng totoo sa buhay ko. Ikaw kasi, idinaldal mo ang buong buhay mo sa akin. Pero sa akin, wala ka pang alam. Sorry, ayoko namang masabihang pakialamera. Ugali ko na lang talaga ang magtanong. Wala namang problema kung matanong ka, Terry. Ang kaso, hindi ka rin komportable kung pag-uusapan natin ang tinatakbuhan mo. Tama ba? Natawa si Max. Parang gano'n na nga. But who knows? Baka makukumbinsi mo rin ako. Anyang totoo naman. Dama kasi niya ang kagaanan ng loob kapag si Terry ang kausap. Nasasanay na rin siya sa presensya nito na unang beses na nangyari sa loob ng mahigit 3 taon. Really? Simulan ko na bang kumbinsihin ka, Max? Hamon nito. Try it. Hindi naman ito nagsalita.
Nang silipin ito ni Max, nakanguso ito. Ano? Bakit bigla kang natahimik, Terry? Kasi baka kung ano pang isipin mo. Kwento mo na lang sa akin kung ano yung buhay mo noon. Yung bukal lang sa loob mong i-share. Sandaling napaisip si Max. Alright, ganito na lang. Mas maigi sigurong ipakita ko na lang sa'yo. Anya. Hindi pa rin kasi ako handang aminin ng mga nangyari noon. Hindi pa to ang tamang panahon para malaman mo ako mismo ang may kasalanan kung bakit nawala mag-ina ko sa buhay ko. Hindi pa, at ayoko matakot ka, Terry. Dugtong pa niya sa isip. Meaning? Meaning kapag natapos na ang bahay mo, isasama kita sa San Isidro para naman makapasyal ka. Talaga? Yes, handa na siguro ako sa araw na yon. Okay, sinabi mo yan wala nang bawian. Wala na. Makahulog ang tugon ni Max. Alam niyang kapag ginawa niya yon, ibig sabihin handa na talaga siyang bumalik sa dati niyang mundo. Teka, nasan na pala tayo? Tanong ni Terry habang iginagala ang mga mata sa paligid. Hindi na rin namalaya ni Max na nakalagpas na pala sila sa kakawan. Nasa ilog na tayo. Sagot niyang may ngiti sa mga labi. Ilog? Yes, may ilog dito. Hindi mo na siguro tanda o hindi ka pa talaga nakakarating sa bahaging to ng lupain nyo. Hindi pa. Nasan? Wow! Bulalas ni Terry nang tumambad sa harapan nila ang isang hindi naman kalakihang ilog na may napakalinaw na tubig. Hindi ko alam na may ganito pala dito. This will be my favorite place from now on. Glad to hear that. Halika na, baba na tayo. Naunang bumaba si Max. Pagkatapos, inalalayan niya si Terry na manghang-mangha pa rin sa ilog. Para itong batang nagtatakbo sa pampang at agad na lumuhod sa gilid nito. Wala itong pakialam kung madumihan man ang suot nitong pantalon at hinayaan lang ang isang kamay na mabasa habang nilalaro-laro nito ang tubig. Ang lamig! Ang sarap sigurong maligo dito, sabi pa nito. Oo, masarap nga. Dito kasi ako madalas maligo. Talaga? Bumaling si Terry sa kanya. Nangingislap ang mga mata. Wala sa loob na napangiti si Max. Yes. So, pwede ako maligo ngayon? Ha? Sabi mo pwedeng maligo dito. Oo nga, pero hapon na. Saka na lang tayo bumalik dito. Lumabi si Terry. Okay, sa ibang araw na lang nga siguro. Nakahinga ng maluwag si Max. Hindi pa siya handang makita na nakapanloob lamang si Terry. Tiyak na lahat ng ginagawa niyang pagpipigil, mauuwi lang sa wala dahil alam niya, unti-unti na nitong pinapasok ang buong sistema niya. Halos isang buwan din bago natapos ang pagpapagawa ni Terry sa bahay ng kanyang lola. Nakalipat na rin siya at nagkaroon pa ng kaunting salo-salo na sila mismo ni Max ang naghanda. Subalit hindi lang yun ang inaabangan niya, kundi ang mas makilala pa ang totoong katauhan ni Max. At ngayon, magkasama silang bumiyahe patungong San Isidro. Hacienda de Vega? Lumingon si Terry sa lalaking kasunod na bumaba ng bus. Dahil pareho naman silang walang sasakyan, kaya nag-bus na lang sila patungo sa mga ito. Nag-mental note na lang siya sa isip na magpapatulong sa lalaki na bumili ng sasakyang nababagay sa Del Carmen at sa terrain mismo ng buong Bukidnon. Yeah, this is my home. Anito, napansin niyang muli ang lungkot sa mga mata nito, pati na ang pag-aalinlangan, kaya madaling hinawakan ni Terry ang kamay ni Max. Ngumiti siya sa lalaki nang lingunin siya nito. Tara na, mukhang malayo-layo pang lalakarin natin. Yaya niya dito bago nag-umpisang maglakad. Sumunod naman ang lalaki sa kanya. No, nagpasundo ako kay Melvin. Maya-maya lang ay narito na rin siya. Who's Melvin? My one and only brother. Ako rin may kapatid na babae, si Gianna. Yeah, tell me more something about your family. What do they do for a living? Well, nakwento ko na sa'yo halos lahat. Pero dating engineer si Daddy at si Mommy naman, isang accountant. Pero pareho na silang retiro ngayon. They met when my dad went for a vacation in Boracay. Saktong naroon si Mommy para sa kanilang company outing. Ayun, na-inlove sila sa isa't isa hanggang sa magpakasal at sumama si Mommy kay Daddy sa Mexico. By the way, dito pala ako pinanganak. Kwento ni Terry. Really? Yes, pero pagka-isang taon ko raw, napetisyon na kami ni Daddy kaya nagpunta na kaming Mexico. Doon na pinanganak si Gianna. She's a lawyer by the way. Wow, ang impressive naman ng background niyo. May mas impressive pa ba rito? Pag-aari niyo ba ang hasyendang to, Max? Ano-anong produktong meron dito? Sunod-sunod na tanong ni Terry. Natawa si Max. Isa-isa lang.
Ano nga, I'm dying to know. Ang tagal ko kayang hinintay ang pagkakataong to. Sabi niya sabay gala ng mga mata sa paligid. Marami doong punong namumunga. Meron ding mga ligaw na baka at kambing. Well, dahil sinabi kong ipapakita ko na lang sa'yo kung sino talaga ako. My answer is yes. My family owns this hacienda for hundreds of generations. I knew it. I knew it. Umpisa pa lang talaga kakaiba na ang aura mo, Max. Magaling ka lang talagang bumasa ng kilos ng isang tao, Terry. O para sa mga kapitbahay natin, isa kang marites na hybrid. Grabe ka sa marites na hybrid. Alam ko na ang meaning niya, no? Sinabi ni Aling Taling. Di kaya ako chismosa. So, ano nga ang produkto niyo at ano talagang trabaho mo dati? Hasyendero ka ba? One of the señoritos? Ano? Kinda. Pero ang dati ko talagang hinahawakan na yung kumpanya namin sa Maynila. Si Melvin ang namamahala rito katulong ni Papa. We have cacao and coffee plantation here. That we make the finest coffee beans in the country and other parts of the world. Kilala rin ang Terra Dulce namin sa iba't ibang panig ng mundo. It's a chocolate company that was made by our own cacao. Wow, I just found out that my neighbor is a billionaire. Bulalas ni Terry, nanlalaki ang mga matang nakatitig kay Max. Napailing ito, muling nangislap ang mga mata. Hindi ako ang bilyonaryo, kundi ang pamilya ko. Ay sus, pahambol pa tong si Max. Ilang taon ka na ba? 37. 37 ka na? Bakit? Mas matanda ba akong tingnan sa 37? No, akala ko nasa 29 ka lang. Napahalakhak si Max. That young? Sunod-sunod na tumango si Terry. Ikaw, ilang taon ka na ba? Napangiti siya, para kasing noon lang talaga sila nagkakilala. 27. Oh, 10 years. Not bad. What do you mean? Nothing. Napakunot ang noon ni Terry pero hindi na siya nag-usisa pa. Baka kasi sumpungin pa ang lalaki. Mahirap na. So, care to tell me kung anong tinatakbuhan mo, Max? Tanong niya makaraan ng ilang sandali. Natigilan naman ito at napatingin sa malayo. Siguro mamaya ko na lang sasagutin ng tanong mong yan. Sa ngayon, ipapakilala muna kita sa pamilya ko dahil nariyan na ang sundo natin. Narinig naman ni Terry ang ugong ng palapit na sasakyan. Ilang saglit pa, nasa harapan na nila ang isang pick-up truck. Mabilis na bumaba roon ang driver na halos kahawig lang ng lalaki. Kuya Max! Anito at patakbong niyakap ang kapatid. Melvin! Sandaling napuno ng katahimikan ang buong paligid. Halata sa itsura ng kapatid ni Max na miss na nito ang lalaki. It's been a while, kuya. Mabuti naman at naisipan mo nang bumalik. Ani Melvin bago pinakawalan si Max. I think it's time. Maigi naman. Nahihirapan na rin ako magpatakbo ng De Vega Corporation. Sorry to say this pero hindi pa ako babalik ng Maynila, Melvin. Ha? Bakit naman? Tumingin kay Terry si Max na sinundan naman ng kapatid nito. Sa una, nagsalubong ang mga kilay ni Melvin. Subalit kalaunan napangiti na rin to, na hindi alam ni Terry kung bakit. Melvin, this is Terry. She's my neighbor in Del Carmen. Terry, si Melvin, kapatid ko. Kaya naman pala. But it's okay. I always got your back naman, kuya. By the way, nice to meet you, Terry. Ani Melvin at agad na inilahad ang kamay sa harapan niya. Nice to meet you too. Bumaling si Melvin kay Max, may kakaibang ngiti sa mga labi. Well, this is a good sign, kuya. Tumigil ka. Pero hindi ito pinansin ng kapatid. Tara na at kanina pa naghihintay si na mama at papa sa pagbabalik mo. Bumalik na si Melvin sa sasakyan bago siya binalingan ni Max. Halika na, alalayan na kita. Hindi naman na nagtanong pa si Terry at nagpaalalay sa lalaking makasakay sa backseat, habang ito naman ay sa passenger seat. Welcome nga pala sa hacienda namin, Terry. I hope you enjoy staying here. Ani Melvin bago pinasibad ang sasakyan. Salamat. Halos sila lamang dalawa ni Melvin ang nag-uusap habang nasa biyahe. Medyo makwento ang lalaki at palabiro. Ibang-iba sa kuya nito na laging moody at seryoso. Pansin niya ang biglang pananahimik ni Max at ang tila malalim nitong pag-iisip. Pero hindi na niya pinunayon dahil alam niyang napakalaking hakbang para dito ang ginagawa nito sa mga sandaling yon. Ilang saglit pa, narating na nila ang isang Victorian-styled mansion. Halatang luma na yon dahil na rin sa kakaibang disenyo ng mga pundasyon. Here we are. Ani Melvin bago bumaba. Sumunod naman si Max at inalalayan siyang makababa. Thanks. Mahinang usal ni Terry.
Maximilian, ikaw na ba yan? Anang isang ginang na hindi nila agad napuna. Sabay silang napatingin ni Max sa may entrada ng bahay. Nakatayo roon ng isang ginang at may edad na lalaki. Ma, pa. Oh my God, Maximilian, ikaw nga! Bulalas ng ginang at inilang hakbang lamang ang pagitan ng mga ito. Mahigpit nitong niyakap si Max habang nangingilid ang mga luha. Tahimik lang na pinagmasdan ni Terry ang mga ito. Lumapit din sa dalawa ang may edad na lalaki at tinapik-tapik sa balikat si Max. There's a sign of relief in their eyes na hindi naman niya alam kung para saan. We missed you so much, iho. Anang ginang bago pinakawalan si Max. Miss ko na rin po kayo. Siya nga pala, may ipapakilala ako sa inyo. Nabaling kay Terry ang atensyon ng mga ito. Kagyat na nagdiwanag ang mukha ng dalawang matanda nang makita siya. Ma, pa, this is Terry Garcia, my neighbor. Terry, these are my parents, Melchor and Mercedes. Hindi niya maunawaan kung bakit sa halip na mainis ay natatawa siya sa tuwing ipapakilala ni Max. Iba kasi ang dating ng salitang kapitbahay kay Terry. Parang mas malalim kaysa sa kaibigan. Hello po, nice to meet you. Bati niya sa dalawang matanda. Nice to meet you too, Iha. Ani Mr. De Vega na unang naglahad ng palad sa kanya. Tinanggap naman niya yon habang si Mrs. De Vega naman ay bigla siyang niyakap. Sa pagtataka na rin niya. Thank you, Iha. Thank you for bringing my son back. Bulong nito na ikinakunot ng noon ni Terry. Napatingin siya kay Max na seryoso namang nakatingin sa kanila. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Matapat niyang tugon. Kumawala ang ginang at tiningnan siya. You're beautiful, Terry, and I could see that you're a wonderful woman. Nako, parang kabaliktaran po ng sinasabi niyong tingin ni Max sa akin. He said that I'm loud and talkative, tapos marites na hybrid pa raw po ako. Humalakhak ang ginang. Oh, maybe that's why he likes you. Po? Napalapit si Max sa kanila. Mamaya na lang po siguro kayo magkwentuhan ni Terry. May pupuntahan lang kami. Anito, malapad na napangiti si Mrs. De Vega. Okay, iho, balik na lang kayo bago maghapunan. Nagpapaluto na kami. We will, ma. Binalingan ni Max ang kanina pa nananahimik na si Melvin. Hindi nawawala ang kakaibang kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Pahiram ng susi, Melvin. Sabi ni Max sa kapatid. Here. Ibinigay agad nito ang hinihingi nito. Thanks. Tuloy na muna kami. Sige, iho. Ingat kayo. Ani Mrs. De Vega. Muli, maingat na inalalayan ni Max pasakay sa pickup truck si Terry. Dama niya ang kakaibang mga titig nito at alam niyang marami itong gustong itanong. Siya rin naman maraming gustong malaman, lalo na ang mabigyan ng pangalan ang kakaibang damdamin niya para sa dalaga. Subalit parang alam na rin niya ang sagot. Hindi pa lang talaga kayang tanggapin ng isip niya ang totoo. Saan tayo pupunta, Max? Basag ni Terry sa katahimikan nila. You'll see. Anya na bahagya lang itong nilingon. Hindi naman na ito nagtanong pa hanggang sa marating nila ang kanilang pakay. Where are we? Ani Terry nang makababa sila. Come, I'll show you. Inilahad ni Max ang kamay sa harapan nito. Matagal naman ito yung tinitigan bago tinanggap at nakangiting naglakad kasabay niya. This is our family's musileo. Sabi niya nang papasok na sila sa estrukturang nasa gitna ng maraming punong kahoy. Your what? Napatigil si Terry at tumingin sa kanya. I laid my wife and daughter here, Terry. Mahinang wika ni Max bago masuyong hinila ang kamay nito. Awang ang mga labing sumunod naman ito sa kanya. Huminto sila sa tapat ng dalawang lapida na ang kabaong ay nakabaon sa lupa. May ilan pang lapida roon. Mga labi ng mga ninuno ni Max kabilang ang kanyang lolo't lola. This is my wife, Andy, and our daughter, Erica. She was 2 years old when they died in a fire accident in our chocolate factory. Kwento ni Max sabay kagad sa kanyang pang-ibabang labi. Dama niya ang panginginig niyon. It's okay, Max. You don't need to do this kung hindi mo pa kaya. Masuyong wika ni Terry bago hinaplos ang kanyang braso. Tumingin siya rito. Kitang-kita niya sa mga mata ng dalaga ang kalungkutan sa kanyang mga mata na naisin man niyang mawala, subalit patuloy pa rin siyang hinahabol ng multo ng kahapon. This is the reason why I'm hiding in Del Carmen. For 5 years, I was so lost, Terry. For the first 2 years after they died, I was hiding inside my room pretending that I was dead. But my mom, she kept on begging me to stand up. Nang magkaroon na ako ng lakas ng loob na lumabas,
Nakita ko na lang ang sarili ko na nasa bayan niyo. Rebuilding myself into a whole different person. Ang nakakatawa, walang nakapansin yun, maliban sa'yo. Hindi nagsalita si Terry. Nakatitig lang ito sa kanya kaya nagpatuloy si Max. You know, I was so afraid to come back here. Sa loob ng 5 taon, wala akong sinisisi kundi ang sarili ko. Ako ang dahilan kung bakit sila natrap sa opisina ko. Lalabas kasi dapat kami ng araw na yun. Ang kaso may inspection pa ako kaya dumaan muna kami sa chocolate factory. While I was doing my job, bigla na lang may malakas na pagsabog kaming narinig. It came from one of our machines. At dahil sa presence ng asukal, cocoa powder, mantika at packaging materials, mabilis kumalat ang apoy. It was too late to save them. Max, umiling-iling ito bago idinampi ang kamay sa pisngi niya. Pinahiran nito yon dahil hindi niya namamalayang umiiyak na pala siya. Sinisisi ko ang sarili ko na sana ako na lang ang kinuha ng araw na yun. But here I am, still standing beside you while looking at their tomb. Pagak siyang natawa. Ilang beses ko na nga sinubukang mawala sa mundo. Pero may sa pusa yata ako. Panay pa rin ang balik ko ng buhay. You overdosed? Tumango si Max. Yeah, iniloblob ko rin minsan ang sarili ko sa bathtub. Pero nakita yun ni Mommy, and she's really terrified by that. Kahit naman siguro sino matatakot sa ginawa mo, Max. Pero alam ko naiintindihan ka nila. Kahit ako naiintindihan na kita ngayon. At tama ka. Masakit mawalan ng minamahal sa buhay, lalo na kung hindi mo nagawang magpaalam sa kanila. Sabi ni Terry. That's why I can't forgive myself. But you should, Max. You should. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa pamilya mo at sa kanila. Tumingin ito sa lapida ng kanyang mag-ina. Sabi nila napupunta raw sa langit ang mga mahal natin sa buhay na yumao na at mula raw doon ay nakikita nila tayo. Do you think kung nakikita ka nila na sinasaktan ng sarili mo, magiging masaya ba sila? Napalingon din siya sa mga lapida. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Maybe not. Sagot ni Max. Of course, hindi talaga, Max. You're still alive and even if I didn't want to tell you that you should be happy, but you should. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong klase ng biyaya. Yes, malungkot ang maiwan at wala itong kasing sakit. I get that. Nauunawaan ko rin na mahal mo sila. But you have to move on. Para sa kanila. Hindi siya nakasagot. May punto naman ito. Please, Max, do this for them. Kahit hindi na para sa sarili mo. Sinalubong ni Max ang mga mata ni Terry. Will you be there? Napangiti ito. Of course, I will always be here with you, Max. Okay then, mula ngayon mag-uumpisa na akong umusad muli. Great idea. Pagkatapos nga ng araw na yon, mas naging madalas ang pagkikita ni na Max at Terry pagkabalik nila ng Del Carmen. Sinabi ni Max sa kanyang pamilya na kailangan pa niya ng kaunting panahon at hindi naman siya pinigilan ng mga ito. Hinayaan siya ng kanyang mga magulang na sumama kay Terry dahil nakikita raw ng mga ito ang epekto ng babae sa kanya at ganoon din naman siya. Terry is a vibrant woman. Wala yatang tao ang hindi ngumingiti kapag nakikita ito. Kaya nga kahit siguro ang kagaya niyang pinatigas ang puso ng mga masasakit na pangyayari sa buhay ay napalambot nito. Ito na ba talaga ang bibilhin mo? Tanong ni Max kay Terry. Nagpasama ito sa kanilang bumili ng sasakyan. Yes, sabi mo ito ang bagay sa terrain na bukid noon kaya ito na lang. Mabilis ka palang maniwala sa sinasabi ng iba. Hindi ka lang Marites hybrid, Terry. Utu-utu ka rin pala. Hindi maganda yun. Sira ka talaga. Di nga ako Marites. And it's because you're a credible person, kaya naniniwala ako sa'yo. Mali ba ako? Hindi naman. Yun naman pala eh. Drive na. Nakataas ang isang kilay na utos nito. Napailing na lang si Max. Alright ma'am, saan po tayo? Gusto kong puntahan ng adventure park na sinasabi nila. You mean the Dahilayan Adventure Park? Yes, maganda raw dun eh. Okay. Pagkabuhay ni Max ng makina ng sasakyan, saktong tumunog ang cellphone ni Terry. Video call yon na madali nitong sinagot. Hi sweetheart, how are you there? Tinig pa lang napangiti na siya. Alam na kasi ni Max na ang nanay ni Terry ang tumatawag. Ilang beses na rin naman niya itong nakausap dahil ipinakilala siya ng babae rito. I'm very much fine, Mom. Pero mas tama yatang sabihin na ang saya-saya ko at excited din. May kataasan ang tinig na sagot nito.
And why is that? Because I already bought my first car here. See? Iniikot nito ang camera sa loob ng sasakyan. Oh really? That's great. Teka, si Max ba yun, anak? Yes, tita, ako nga po. Wala na pong iba. Mabilis niyang singit sa mag-ina. Nako, thank you at palagi ka na riyan para sa dalaga ko, Max. Nabawasan na ang pag-aalala ko. Don't worry, tita. Ako na bahala kay Terry. Papaluin ko siya kapag nagpasaway siya. Hoy! Hinampa siya ng dalaga. Hindi ako pasaway, no? Anito sabay simangot. Sabay silang napahalakhak ng ina nito. Mami, nakikisabay ka pa talaga sa topaking to? Angil nito. Anak, totoo naman na may pagkapasaway ka kung minsan. Remember nung nagsabi kang pupunta sa group study? Tapos nakita ka namin ni Gianna sa mall na nakikipaghalikan sa ex mo? Mommy, that's all in the past. Saka may group study talaga kami. Maaga lang natapos. Pulang-pula ito nang tumingin kay Max. And she's very cute when she blushes. Really, tita? Ganun po siya dati. Muli niyang sabad sa biroan ng mag-ina. Nako, Max, ang daming antics ng batang yan. Kung ano-ano pang idinadahilan para lang makalakwat siya. Oh God, tama na, Ma'am. Hiyang-hiya na ako rito, oh. Saway ni Terry. Natawa na lang sila ng ina nito. By the way, kumusta pala si Daddy, Mom? May improvement na ba ulit? Pag-iiba ni Terry sa usapan. Noong huling beses kasing kausap nito ang ina, ibinalita ng ginang na medyo nakaka-recover na raw ang katawan ng ama nito. Nagkaroon kasi ang may edad na lalaki ng chronic kidney disease. Komplikasyon yun ng diabetes, kaya dinadialysis na ito. I'm happy to say that he's doing well. Patapos na ang huling cycle ng dialysis niya next month. At kapag papala rin, baka makauwi kami riyan, anak. Sagot ng ginang. Talaga, Mommy? Yes, sweetheart. Nakikita kasi namin kung gaano kakasaya kaya kinumbinsi ko ang daddy mo. At pumayag naman siya. Pero malay mo naman, mag-for good na rin kami dyan. Napatingin kay Max si Terry. Narinig mo ba yun? Sabi nito sa kanya. Yes, and that's good news, right? Hindi ka na mag-isa sa bahay. Right. Bumaling muli si Terry sa ina. Mom, totoo talaga yan ha? Anitong hindi pa rin makapaniwala. Oo nga. Yes. Napailing na lang si Max habang nakikinig sa usapan ng mag-ina. Halos buong biyahe rin nila itong kausap hanggang sa makarating sila sa adventure park. So, alin ang una nating itatry? Tanong niya kay Terry habang papasok na sila ng park. Nakapagbayad na sila ng entrance at kukuha na lang ng ticket kung ano ang mapili nilang gawin. Let's try them all, pero unahin natin yung dual zipline. I heard it's the Asia's longest dual zipline. Sabi nito habang hawak-hawak ang kamay niya. Sanay na roon si Max at dama niya ang kakaibang ligaya kapag magka-holding hands silang dalawa. Okay, zipline muna tayo. Then the drop zone freefall. Subukan natin kung sinong mas adventurous sa atin. Well, tiyak na ako na yan, Max. Tingin ko naman nga. Hindi ko naman kasi ugaling magdahilan sa parents ko para makipag-date. Max? Nalalaki ang mga matang binalingan siya ni Terry. Napahalakhak naman siya. Tuloy-tuloy lang ang magandang samahan nila at sa loob ng 6 na buwan, mas naging malalim ang pagkakakilala nila sa isa't isa. May mga oras din na dama ni Terry na ibang Max na ang kasama niya, na hindi na ito ang mooding si Max, kundi ang isa sa pinakamaginoo at pinaka-caring na taong nakilala niya. Max, dun naman tayo sa malalim please. Nakikiusap niyang wika sa lalaki. Naroon sila sa ilog at naliligo. Madalas nila yung gawin kahit anong oras nila gustuhin. Basta pareho silang walang ginagawa. Ang hilig mong magaya sa malalim, hindi ka naman kagalingang lumangoy, Terry. Angin nito habang nakababa siya sa likod nito. Sa gusto ko hahayaan mo na akong lumangoy patungo rin mag-isa? Sinilip ni Terry ang mukha ng lalaki. Umismid ito. Oo na, kung hindi ka lang talaga malakas sa akin, malabo akong sumunod sa'yo. Pero kung sa bagay, hindi ka naman kabigatan. Anong sabi mo, Maximilian? Hindi ka kabigatan, sabi ko. Abat, hoy, Mr. Maximilian de Vega, wala ba akong 50 kilos ano? Kung makareklamo ka, parang isang kabang bigas ang buhat-buhat mo Kaya nga hindi ka bigatan. Ang hina rin ng comprehension mo minsan, no? Ano raw? Abat, para sabihin ko sa'yo, matataas ang grades ko, no? Isa pa, ano bang ginagawa ng mga masters mong to? Pang-display? Pinisil-pisil pa ni Terry ang braso nito. Hey, that's enough. Angil nito sabay pitlag. Bakit? May kiliti ka ba? Nope.
Bakit nga? Gusto mo talagang malaman? Oo. Bigla na lang lumubog sa tubig si Max kasama si Terry. At dahil hindi niya yun napaghandaan, pumasok ang tubig ilog sa bibig niya. Inis niyang hinampas ang lalaki pag-ahon nila. Why the hell did you do that? Nauubungan niya. Agad naman siyang inalalayan ni Max. Why? Do you really want to know why? Nangunot ang noo ni Terry. Nakikita niya kasing inis din ito na hindi naman niya malaman kung bakit. Ano nga, Max? Matagal siya nitong tinitigan bago pumikit ng mariin. May problema ba? Yes. Nagmulat ito at bahagya siyang kinabig. Dagling nagdikit ang mga katawan nila kasabay ng panlalaki ng mga mata ni Terry nang maramdaman ang labi nito sa labi niya. Max. Now, alam mo na ba ang sagot? Napalayo siya sa lalaki. But, why? Tinatanong pa ba yan, Terry? Because I know for sure na nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. Napakagat siya sa pang-ibabang labi. I thought we're just neighbors. Oh, cut the crap. Sa tingin mo ba magtatagal ako dito sa Del Carmen kung wala ka? Sa tingin mo ba makakaya kong mag-move on kung wala ka? At sa tingin mo ba sasaya ako muli kung wala ka? Nawalan si Terry ng imik at nakatitig lang dito. I know you've seen it, Terry. You know how terrible I was before. But now, I'm completely different person. And it's all because of you. Ikaw ang rason kung bakit ako nakakangiti ng muli. Ikaw ang rason kung bakit napatawad ko ang sarili ko sa nangyari sa mag-ina ko. Ikaw rin ang rason kung bakit nabuo akong muli. You made me whole again, Terry. Sabi pa nito na hindi siya hinihiwalayan ng tingin. Lalo namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Max. I did it, Terry. I moved on. And I could finally say that I have forgiven myself. At nangyari ang lahat ng to sa loob ng 6 na buwan na tingin ko'y napakaikli. Pero alam ko rin may dahilan kung bakit. And yeah, this is all because of you. Parang puputok ang dibdib ni Terry sa naririnig. Alam niya sa sarili noon pa man na gusto na niya si Max. Pero ang marinig ang mga sinasabi nito sa mga sandaling yon ay nagpapakaba ng husto sa kanya. May kaunti rin siyang takot na nadarama. Hinawakan ni Max ang kanyang kamay. Noong nakaraang buwan ko pa gustong itanong ang bagay nito sa'yo, Terry. Ano yon? Pwede ba kitang ligawan? Mariing kinagat ng dalaga ang labi upang pigilan ang kilig na bumalot sa kanyang katawan. Pati na ang impit na tiling gustong kumawala sa kanyang mga labi. Terry? Nakikiusap ang mga matang tinitigan siya nito sa mga mata. Please give me another chance. Sana bigyan mo ulit ng isa pang pagkakataon na magkaroon ng saysay ang buhay ko. Talaga? Liligawan mo ako? Yes, kahit na moody ako at hindi mo maintindihan minsan. Pero maigagaranti ako sa iyo na ibang Max na ang masasaksihan mo mula ngayon. Napangiti siya. Okay, you can start courting me now. At dahil manliligaw na kita, gusto kong dalhin mo ako sa malalim na tubig. Masusunod, mahal na Reyna. At walang sabi-sabing binuhat siya ni Max kasabay ng malakas niyang pagtili. Hindi na namalayan ni Terry ang paglipas ng mga araw dahil sa tuwi na ay nariyan si Max para pasayahin siya araw-araw. At hindi niya alam na sa pag-uwi niyang yon, hindi lang pala kapayapaan ng isip at puso ang matatagpuan niya, kundi pati na rin ang lalaking sa tingin niya ay nakahandang ialay ang lahat para sa kanya. It was really an unexpected journey full of twists and surprises. And speaking of surprises, mahilig din pala si Max doon, kagaya na lang ngayon. Saan na naman tayo pupunta, Max? Tanong niya habang nakasakay sa passenger seat. Wala na sila sa Del Carmen at kanina pa niya tinatanong ang lalaki, pero wala naman itong matinong sagot. Sa amin. Sa inyo? Hindi ba kagagaling lang natin doon ng isang araw? Tanong niya. Mula nang dumalaw sila sa hasyenda ni na Max, madalas ay isinasama siya roon ng lalaki kapag pupunta ito roon. Wala rin naman siyang ginagawa kundi ang magbungkal ng lupa at mag-supervise ng taniman nila. Hindi pa niya naiisip na magtrabaho kahit work from home. Nag-e-enjoy pa kasi siya sa buhay na meron siya sa kasalukuyan. Lalo't palaging naroon si Max. Sapat din naman ang ipon niya kaya alam niyang hindi siya mauubusan ng pera kahit na hindi siya magtrabaho muna. May gusto raw ipakita si na mama sa'yo. Sagot ng lalaki. Ano naman daw yon? Basta. Hindi na lang nagtanong pa si Terry at iniba na lamang ang usapan hanggang sa makarating sila sa Hacienda de la Vega. Nasaan sila? Tanong niya pagbaba nila ng sasakyan. Sa tuwing pupunta kasi sila roon,
Palaging nakaabang ang mga magulang ni Max sa labas ng mansyon ng mga ito. Baka nasa loob lang. Halika na. Kinuha ni Max ang kamay niya na kanya namang ikinangiti. Sanay na kasi sila sa ganoong gawi kahit na hindi pa sila opisyal na magkarelasyon. Dahan-dahang binuksan ni Max ang malaking pinto ng bahay ng mga ito nang bigla na lang may sumabog na kung ano sa ere kasunod ang pagbukas ng lahat ng ilaw sa paligid. Surprise! Sigaw ng lahat ng naroon. Manghang iginala ni Terry ang kanyang paningin sa buong paligid, kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Oh my God! Mommy! Daddy! Gianna! Bulalas niya at malalaki ang mga hakbang na tinungo ang kinaroroonan ng pamilya. I'm really glad to see you in person again, sweetheart. You're glowing and you look fantastic. Anang kanyang ina na unang yumakap sa kanya. What's this? Paano hindi niyo ko in-inform na uuwi kayo? Hindi pa rin makapaniwala ang tanong ni Terry. Natawa ang kanyang ina. Max planned everything, kaya sa kanya ka magtanong, anak. Sagot nito bago siya pinakawalan at nginitian ng malapad. Tiningnan niya si Max na malapad ang pagkakangiti. Umusal siya ng pasasalamat dito na sinagot naman nito ng isang tango bago niya binalingan si Gianna at niyakap. I didn't know na ganito pala kayaman ng future brother-in-law ko, sis. Pabirong bulong nito. Natawa si Terry nang bitiwan ito. I miss you too, Gianna. Hope you also choose to stay here with me. Well, tingnan natin, ate. Basta walang ahas sa tutulugan ko, why not? Baka naman magkaroon din ako ng rason para manatili rito. Sagot nitong natatawa sabay lingon kay Melvin. Napataas naman ang isang kilay ni Terry, sabay baling sa kanilang ama na nakaupo sa sofa. Hi, Dad. I missed you. Niyakap niya ito ng mahigpit. Mas mukhang malusog na ito ngayon kumpara ng huli niya itong makita sa Mexico. I miss you too, Michelle. Anito bago siya hinalikan sa pisngi. Nang pakawalan siya nito, agad nitong pinawi ang mga luha sa kanyang mga mata. I'm so glad that you're home, Michelle. You seemed way different than before. But this change in you is way better than I expected. Lumingon ito kay Max na ginaya naman niya. Yes, Dad. This is far the best than I expected. And I do hope that we won't waste any time here, mijo. Makahulog ang sabi ng kanyang ama kay Max. I won't, Tito. In fact, I was just waiting for Terry's answer. Oh, so you're not yet a couple? Anang daddy niya na sa kanya naman tumingin. Natawa si Terry bago tinabihan si Max at ipinulupot sa braso nito ang kanyang kamay. We are now, Dad. We are now officially a couple. Wait, what? Gulat na bulalas ni Max kasabay ng malapad ng ngiti ng mga nakapaligid sa kanila. Yes, Max. Sinasagot na kita. Sabi pa ni Terry. Really? Nangingislap ang mga matang pinagmasdan siya nito. Sunod-sunod siyang tumango. Yes. Oh God. Mabilis siyang niyakap ng lalaki. Thank you so much, Terry. Thank you for making my life worth fighting for. Once again. That's because I love you even before you started courting me. Pag-amin niya bago gumanti ng mas mahigpit pang yakap dito. And I love you too, Terry. Nang maglayo sila, saglit na nagtaba ang kanilang mga mata. Pagkatapos, wala na silang pakialam na naghalikan sa harap ng kanilang buong pamilya. Narinig pa nila ang malakas na pagsinghap ng mga ito at ang mamunting tawa na lalong nagpaligaya sa kanilang mga puso. I think we need to start calling each other balae. Narinig ni Terry na wika ng ina ni Max sa kanyang magulang. I think so, balae. Sagot ng ina ni Terry ng ngiting-ngiti. Just give us lots of grandchildren. Sabi naman ng daddy niya. I agree to that. Sangayon ng ama ni Max. Natatawang naghiwalay silang dalawa at tumingin sa mga ito. Kita nila ang kasiyahan sa mukha ng mga ito. Kapareho ng kasiyahang nadarama ni Terry at Max. 3 buwan lang ang pinalipas ni Max bago ito nag-propose kay Terry, na madali naman niyang tinanggap. Kaya pagkalipas pa ng 5 buwan, ikinasal na sila sa simbahan ng Del Carmen. Hindi naman na umalis ng bansa ang kaniyang mga magulang dahil agad nilang inasikaso ang probationary resident visa ng kanyang ama bilang asawa ng isang Pilipina. May 1 taong visa yon bago ito ma-convert sa permanent resident status. Ang usapan pa nila ng kanyang mga magulang, doon na muna ang mga ito titira sa bansa, lalo't wala na rin namang babalikan trabaho ang mga ito sa Mexico. Kaya ang mga ito ang tumira sa bahay ng kanyang Lola Helen,
na alam ni Terry na masayang-masaya sa nangyayari. Habang sila naman ni Max ay nagpagawa ng bagong bahay doon lang din sa property nilang mag-asawa. Hindi pa rin agad bumalik si Max sa pagiging CEO ng kumpanya ng mga ito. Humingi pa ito ng 1 taong palugit kay Melvin, na hindi naman hinindian ng kanyang bayaw. Pero sinabi nitong tulungan ni Max ang ama ng mga ito sa hasyenda, na siya namang ginawa ng kanyang asawa. Kaya salitan ng oras nito sa hasyenda at sa farm nila. Ganoon pa man, di nila hinahayaang mawalan ng oras sa isa't isa. Bonding na rin nilang mag-asawa ang magkasamang magpatakbo sa dalawang property. At makalipas pa ang 1 taon at kalahati, biniyayaan sila ng kambal na supling na parehong lalaki na labis nilang ipinagpasalamat sa Panginoon. Tunay nga mapagbiro ang tadhana dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, may 2 taong nagkatagpo para maging katuwang ang isa't isa habang buhay. Anuman ang kanilang mga pinagdaanan. At kagaya ng kwento ni na Max at Terry, sometimes love is worth taking a risk. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.